Always Like Us Season 2. Maging waiter. Hanggang sa tumagal na ako sa mga bar. Event din po siya. Her age po. Masaya po ako sa ginagawa ko. So, I'm Candara Annabel and welcome back Always Like Us Season 2. good day po. Patuloy po natin supportahan. Like ko, like mo, and like ka. Araw. Ayan, talaga namang host na. Host. Sa Pinoy Extreme Nationwide Cable Channel. Bago po ang lahat ay bati muna po kayo sa ating mga Kalika viewers na Natangkilik na programa dito sa Pinoy Extreme. Ang Like Ko, Like Mo, Always Like Us Season 2. Sa fantastic day sa inyong lahat, mga Kalika, na mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Na nagpapatuloy na tumututok sa ating programa, isang malaking power hug sa inyo. Dahil sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating programa, patuloy ninyong pinagtataas ang ating rating. Kapatid ni Mano Online, maraming salamat po. Pero dahil fantastic day, siguradong fantastic and energetic ang magiging kwentuhan natin today. Dahil ang makakasama lang naman natin today ay ang pure, energetic event host. Nako. Mukhang may mawawala sa millennial host. Joke lang. Alam ko, ramdam kong curious na kayo sa ating Like guest for this week. Kaya, panoorin niyo ito. Play VTR! At talaga namang pure ang kanyang pagiging fantastic at pure energy event host at dancer na si Sir Jerome Tejero! Yes! Hello! Welcome po dito sa Like Mo, Always Like. Thank you for having me here. Thank you, sir, for coming! Yes. Have a seat. Grabe din ang energy ni Ma'am Laika, no? Talaga naman payugyug ako ni Ma'am Laika. Natawa ako dun sa, dancer! Okay, sir, it's nice to have you here in our program. Before anything else, please greet all our viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow, grabe pala ang ating mga tagapasubaybay ngayong araw. Hi po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, ang buong Pilipinas ay nakatutok dito sa Like Ko, Like Mo, Always Like. Grabe din ang energy ng host natin, kaya talagang lahat ay nakasubaybay at nakatutok sa programang ito. Thank you so much, sir. Pero baka hindi ko kayanin ang energy mo. Hindi ko kaya sabayan. Actually, may lagdat pa nga ako. So, sir, ito lang, personal, na muna ang ating pag-uusapan. Balita ko, isa kang licensed professional teacher. Yes, ako po isang licensed professional teacher at nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education major in Filipino sa Laguna State Polytechnic University. Shoutout sa lahat ng mga teachers dyan and lahat ng mga students sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz. At ayun, awa ng Diyos, nakapasa sa pagiging isang lisensyadong guro. Wow, congratulations. Talaga naman nakakahanga ang ating guest today. So, bukod po doon, bakit po yun ang kinuha yung kurso o propesyon? Actually, hindi ko alam. Kasi ay, una, ang talagang kukunin kong kurso noon ay HRM, then ICT, kung ano-ano mga pumasok sa isip ko. Kasi ay, nung palang high school pa, kapag tutungtong ka ng kolehiyo, hindi mo alam, gulo pa ang isip mo. And then yung mga kabarkada ko, yung mga classmate ko nung high school, ay mga nag-teacher. So, ang mga major nilang kinuha ay science, English,
And then ako, sabi ko, Pilipino na lang. Kasi parang madali at kayang bigkasin at wikang ginagamit. Eh di, nag-try ako. At unang pagpasok ko pa lang sa loob ng eskwelahan ay talagang sinubok na ako sa aking kurso sapagkat kala ko yung madali ang asignaturang Filipino, ngunit napakahirap pala nito. Kaya dinala na ako ng tadhana at panahon at ayun, naging guro sa pagiging major in Filipino. Well, sir, talaga nakakahanga naman yung pagiging teacher nyo, Filipino teacher nyo. Kasi sa panahon ngayon, aminin natin, kasi talagang mas broad ang English language na ginagamit ng mga bata. So, yung iba, hindi na sila maalam ng Filipino, ng Tagalog. Hindi kasi yun ang first language nila sa bahay. So, nakaka-encounter ka ba ng mga estudyante na gantong hirap sa Filipino? Yeah, marami. Actually, ay meron akong mga pamangkin na ganyan. Dala ng isa sa mga nagdadala kung bakit ay mas ginagamit ng mga bata o ng mga ilan ang wikang Ingles sapagkat ang mundo ay nababalot na ng teknolohiya. At dahil sa panonood sa telebisyon, like for example, yung mga cartoons or yung mga movie na kalimitan ay Ingles, mas tawag dito, pag araw-araw nila napapanood, hindi nila namamalayan, nagagamit na rin nila araw-araw yung wika. Kaya bilang isang guro sa Pilipino, yan yung challenge sa amin. Kasi ay may mga estudyante nga ako na ganun, English ang kanilang prefer na gamitin na wika. So ako, kailangan ko gumamit ng estratehiya na mas tangkilikin nila yung wikang Filipino. Hindi ko naman sinasabi na wag natin gamitin ang wikang Ingles sapagkat ito ay ginagamit ng lahat at kailangan din natin ang wikang Ingles. Ngunit dahil nga tayo ay nababalot na din ng mga banyaga, nakakatakot lang na sa mga susunod na panahon ay baka tuluyang mamatay ang sariling wika. Yan nga, talagang nakakatakot, lalo sa henerasyon ngayon, sir, di ba? So, dapat siguro, mahalin muna natin ang sariling atin. Love your own. So, mahalin ang sariling wika. So, sir, ano po ang naging inspirasyon nyo? Bakit kayo kumuha ng kursong education? Bukod nga sa sinabi ko na yun nga ay nadala na lang ako ng aking mga kaklase para kuhanin yung kursong ito. Ako ay nawili na kuhanin ng kursong asignaturang Filipino or major in Filipino sapagkat mahilig kasi akong umarte. Nung ako ay high school, gusto ko ay laging na-acting, gusto ko ay nag-perform sa stage, gano'n eh. Eh ngayon, ay dahil kaakibat ang sining at kultura, ay sabi ko, ugnay ang asignaturang Pilipino. At noong ako ay nagsisimula ng simulan ang pag-aaral ng asignaturang Pilipino, mas malawak pa pala yung pwede kong hubugin sa sarili ko. At marami pa palang kaalaman na tayong hindi nalalaman sa asignaturang Pilipino. Kaya sabi ko ay sayang kung mabibigyan ng oportunidad ang mga ibang tao na talagang pagpokusan ng asignaturang Pilipino, napakayaman ng asignaturang Filipino. Ito lang, sir, nakita ko nga doon nung pumunta ako sa Cebu, ang daming klase ng lengguwahe nating mga Pilipino. Pero isa lang doon yung, di ba, Tagalog, Cebuano, may alibata. Tapos yung iba hindi ko na matandaan kasi lang alam ko alibata. Kasi masyadong ang broad yung ating lengguwahe. Di po ba? So, lawak nga ng sakop din kasi ay mayroong pagkakaiba-iba at maraming dialekto eh. Actually, meron tayong antas ng wika. May iba-iba tayo ng level ng pakikipagkomunikasyon. So, meron tayong wika na ginagamit sa labas, pakikipag-usap sa isang professional, may pambansa, kung ano man. Kumbaga, ang wika kasi ay dinamiko. Ibig sabihin ng dinamiko, nagbabago yung wika. Like, for example, ayan, like ko, like mo, always like ka. Yung like, English yan eh. Pero yung ko, sa Pilipino yan, pinaghalo na yan, tinatanggap na din yan. Kaso sa ibang level o antas ng wika siya pumapasok. Kaya nga sinasabi ko, walang maling wika. Ang problema lamang, nagkakaroon siya ng pagkakamali doon sa paraan ng pakikipag-usap niya at yung paggamit niya ng wika. Yun. Nakakahanga, ang dami ko natututunan pagtungkol to sa Pilipino. No? So ako kasi, sir, communication arts, graduate ako, media arts. So hindi namin natakal masyado yan Filipino language. So parang bilang isang communication arts graduate, parang naisip ko, bakit hindi ko alam yun? Actually, ay yan din ang pangarap ko, ang communication. Gusto ko din maging isang broadcaster, TV, radio. Actually, ako po ay nag-radio drama and then radio DJ na din. And then, nagagamit ko yung wikang Filipino. Tsaka yung the way kung paano siya i-deliver, yung pagbigkas ng mga salita.
Kaya masasabi kong malaki ang naitulong sa akin ng kurso sa pagiging isang event host, isang teacher, at syempre isang individual. Iba talaga kapag nag-concentrate ka doon sa isang subject, katulad ng Filipino. So, bakit po Filipino subject ang nagustuhan nyo? Dahil karamihan po, matematika, English, ang gusto. Gaya nga ng sinabi ko, malawak ang sakop ng Filipino. At sa Filipino, yun nga, nahuhubog ako sa iba't ibang larangan. So, hindi lamang sa sining, kundi ay nalalaman ko yung mga kultura, yung pamumuhay ng ibang mga tao, paano ba ginagamit yung tamang wika, at syempre, nakatutulong ito kung paano ako makipagkomunikasyon sa tao. Gaya nito, ay kung hindi ako nag-aral ng Filipino, baka ako'y mahiyain. Baka ako hindi nagsasalita sa harap ng maraming tao. Baka hindi nyo ako nakita dito sa Like Ko, Like Mo, Always Like. Kaya ay masasabi kong Filipino ang ugnay at akma sa aking pagkatao. Talagang wala akong masabi kasi bilang Pilipino, nakakahanga kasi bihira na tayong makakita, makakausap ng katulad ni Sir Jerome na talagang straight Tagalog, straight Filipino ang gamit na lingwahe. Kasi kalimitan, Taglish, English, di po ba? So, yan. So, Sir, bukod sa pagiging guro nyo, gusto ko naman pag-usapan natin yung pagiging theater actor nyo. Paano ba maging artista, sir? Ayan, ay nagsimula nung ako ay high school. Ako ay sumali sa isang theater organization kung saan pinangunahan to ni Ma'am Michelle Clarito. Hi, kayo ma'am, ang naghubog sa akin sa kultura linang tanghalan. Kumbaga doon ay tinuruan kami yung mga simple way kung paano ba umacting, yung level ng damdamin. At bukod doon ay nung college, meron din silang grupo na Dulang Sanghayan. Yun, kaso natigil ako kasi ang dami ko ng mga ganap-ganap nun. Pero masasabi ko, isa sa mga nagpahubog ng aking talento is yung sumali ako sa theater organization. Kasi doon ay hindi lang emosyonal ang tinuruan sa akin, hindi lang yung talento ang hinubog sa akin, pati lahat. Kung baga, natuto ako sa pamamaraan kung paano ba dapat humarap sa camera. Kapag ka nasa stage ako, yun. Talagang pakikipag-usap. Pakikipag-usap. Bukod po doon, isa ka ring voice talent and radio drama actor. Tama po ba? Ayan. Hanggang ngayon po ba? Yung voice talent na gagamit ko. Yung radio drama actor, ayun naman ay noong ako ay graduate 1 year ago and then sumunod ay yung nag-college. Pero yung voice talent ngayon, ginagamit ko siya, like for example, sa mga kampanya, o kaya naman may mga product, then boses ko gagamitin, at sa vlog. Ako kasi ngayon na nagpa-pursue mag-vlog, ay nasalo ko sa iba't ibang competition ng vlogging era. And then, awa ng Diyos, nanalo ako sa bayan ng pagsanghan ng vlogging competition. Out of 27 na participants, ay ako ang nanalo. Congratulations, sir. Nakakatuwa. Nakakamangha ako sa'yo. Ay, thank you so much po. So, paano ka po ba napasok sa ganyang larangan? Hindi ko alam. Parang ako kasi yung tipo ng tao na try ng try. Kumbaga kasi ay namulat ako sa labas sa kalye. Tapos ay noong times na nawala yung nanay ko. Parang doon na bago yung aking mindset na parang wala namang ibang tutulong sa sarili ko kundi ikaw lang din mismo. So ginawa ko para malibang, dala ng lungkot syempre. Hindi naman biro din pagka nawala ang mga magulang. So yun, nagtry hanggang sa, hindi ko na mamalayan yung pagtatry ko, nagkakaroon ng magandang resulta. So yun like for example yun nga yung pagbo-voice talent, yung mga ano. Tapos natutuwa yung mga tao, yun yung nagbibigay buhay sa akin na parang, ay parang gusto ko pa itong itry. Ay parang hindi ko pa ito na itatry. Parang, what if kung itry ko to? And then kapag ka, syempre hindi mo nawawala ang momentum kapag ka yung ikaw may itatry, kinakabahan ka. Kasi naniniwala ko, once na ikaw ay kinakabahan, nagiging maganda yung resulta. Kasi ay inihahanda ka ng Diyos dun sa isang bagay na sa tingin mong hindi mo kaya, pero sabi ni Lord, kaya mo pala. And then, ayan, here we go. Kaya pala. Tsaka pag di ka kinakabahan, relax ka lang, chill lang. Parang di mo bibigay yung best mo. Oo, parang kalmado ka parang, sige, ganyan. Bara-bara na lang. So, sir, baka pwede mo kaming bigyan ng sample ng pagiging voice-over mo. Voice-over? Ano mo ba? Yung sa pagsanghan na lang, siguro. Ay, sa pagsanghan ay ito yung tagline na ginamit noong Bangkero Festival. Pagsanghan, sama-sama nating tuklasin at tunghayan ang tinaguriang The Tourist Capital of Laguna, bayan ng pagsanghan. Tara,
biyaheng pagsangan tayo. Yun. Ganun. Medyo nalimutan ko yung line. Hi po pala kay Mayor Cesar Aresa. Ayan. Daming talent! Nagpa-pageant kayo, sir. Ito ay, tinry ko lang kasi hindi ko pa nga natatry. Sabi ko nga sa iyo, lahat tinatry ko. Ako ay sumali ng pageant. First time lang sa LSPU Santa Cruz College yun. Ako ang naging, tawag dito, naging modelo ng College of Teacher Education. At ayun, Mr. Millennial 2017 po yun. At nanalo. Nanalo ng ganun-ganun. Actually, ayun yung parang pinaka-biggest, tawag dito, na naranasan ko na nagpalakas talaga ng loob ko. Sobrang daming tao. First time ko yun. At meron siyang swimwear. At nakakagulat lang kasi yung aking handler, pinag-brief ako. Tapos lahat ng mga kalaban ko, naka-trunks na black at ako, naka-white na brief. So ako nasa akin lahat, nakasentro yung mga audience. Kaya nung ako'y naglakad na, as in lahat sila nagpalakpakan. Kasi parang, nung nasa stage, parang naging backup dancer ko yung mga naka-trunk. Kaya, pero anong talent ang ginawa mo doon sa pageant? actually, wala siyang talent. Wala siyang talent. Ay, ano lang yun tawag dito ay parang video na vlog. Parang papakita lang yung advertisement nung department mo. Yun yung pinakita. So talagang napaka-talented ang ating Laika guest for this week na si Sir Jerome. Ngunit sa ating pagbabalik ay mas kikilalanin pa natin siya. Yan ay sa pagbabalik ng inyong programa, Like ng Pilipinas, ang Like Mo, Always Like a Season 2 would like to say thanks to the following. Latifa Beauty Center Los Baños, Danielita's Home Kitchen, Ko-Fi, JA Cosmetics Sensation, Fluid Fit, and Days Media. And we are back! Dito pa rin sa Pinoy Extreme Channel, a nationwide cable channel. At kasama ko pa rin ang Pure Energy event host na si Sir Jerome Tijero. Sir Jerome, pati ka ulit sa Yes! What's up mga ka-like ko? Like mo, always like ka. Thank you sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay dito sa napakagandang programa at napaka-energetic host. Talaga namang ay level 100 ang energy ng host natin. Hanggang silent kaya yung level 100. Anyway, ngayon balik tayo sa ating kwentuhan. Kanina nasabi mo po, sir, na ang iyong mga iba pang ganap sa buhay. Pero paano ka naman tinawag na Pure Energy event host? Feeling ko para sa'yo talaga yung Pure Energy. Actually, ito ay biglaan lang kasi ang nangyari niyan, tumawag sa akin ng TV5. Tumawag sa akin ng TV5, ay sabi sa akin ng TV5, i-guest daw nila ako or mag-apply ako. Kailangan daw nila ng segment sa TV5 ng host. So ngayon, kailangan ng tagline. Nung kasagsagan na tumawag sa akin yung TV5, ako ay nasa Cagbalete Island, which is ASAP, kailangan makapag-send agad ako ng video sa kanya kasi kung hindi daw ako makakapasok doon. So, nangyari ay yung mga taong mga kasama ko, yun yung pinag-isip ko ng tagline. Sabi ko, isipin niyo akong tagline. Kung ako narinig yung mag-host, ano ang tawag niyo sa aking host? Sabi niya, the energetic host. Sa level ng energy mo, ito lang ganyan. Kung paano daw ako magturo, kasi mga co-teacher ko, kasama ko din sa Cagbalete.
yun ang sinabi nila. Mr. Pure Energetic Host. Di hanggang sa yun. Tapos, kalimitan, kapag nagpapahingi ako ng feedback dun sa mga event ko, like for example, wedding, debut, or kung ano mang event, naghingi ako ng feedback. Halos lahat ng feedback, energetic host, walang dull moment, lahat ganito, taas ng boses, simula umpisa hanggang dulo ay ang energy, ganun. So yun, hanggang sa tinawag na siya lagi, ginanapan ko na. So, yun naman pala kung bakit tinawag na Pure Energy Event Host, Energetic Host, si Sir Jerome. Pero bukod po dyan, paano po kayo napasok sa ganitong larangan, yung pag-hosting? Actually, ito ay nagsimula noong pandemic kasi ako ay nagtuturo sa isang private school. At nung nagtuturo kami sa private school, nagkaroon ng pandemic, so nawalan kami ng trabaho. Natanggal kami sa trabaho, and then, nung kami natanggal sa trabaho, ang dami kong ganap, kailangan mong gumaod. So, nagbenta kami ng lugaw. Nanay ko, lugaw, wow, ay po sa akin nanay, hindi pa agaraw. Nagbenta kami ng lugaw, nag-online selling kami ng jackets. Tapos kung ano-ano mga racket ang ginawa namin. Hanggang sa, nung medyo nakakasurvive na ang Pilipinas, ay meron akong pinsan, si host Bianca Valverde, ay meron akong nag-chat sa akin. Sabi sa akin may kaklase ako or kabatch sa LSPU na nag-chat sa akin. Sabi niya, "Sir, pwede ka ba namin kuning host?" Sabi ko, "Hindi ako nag-host." Sabi, "Ang ganda kasi ng boses mo." At saka sabi ko "Hindi pa ako nag-host. Baka kung anong magawa ko." Siguro sasama ko yung pinsan ko. Di yun, sinama namin yung pinsan ko. At ang bayad lang sa amin nun dati, parang 500 or 1,000 lang. Parang, sige, go! Go kami. Ganun ang nangyari. Sabi ko, sige, laban na yan. Di noong yun, nag-try kami, natuwa kami at ang daming magandang feedback at okay daw yung hosting. Hanggang sa nag-aral kami sa YouTube, nanonood ako nung paano ba magsalita, ano ba yung ganito, paano ba yung way ng hosting, ano ba yung mga strategy. Hanggang sa nag-try na ulit, hanggang sa dumami na yung, hanggang sa nag-post na lang kami na nag-post. Pandemic po ito, survive na. Naka-face mask pa yun, nag-host kami, naka-face mask. Ang hirap mag-host. Hindi biro ang pagiging isang host. Lalo higit ng pandemic kasi kailangan mong maging maingat, bawal kumapit. Minsan ako may pasayaw, may mga pagganon. So, nadala ako ng pandemya, nakatulong din ng pandemya, na sana'y wag nang bumalik sa aking pagiging isang event host. Pero nung ako ay nag-aaral, ang daldal ko kasi nagagamit ko yung pagiging madaldal ko sa hosting. Yun. Dahil sinabi. Actually, dapat talaga madaldal ang host, di ba? Oo, kasi kapag ka hindi madaldal, aminin man natin, yan ang hamon sa pagiging isang host. Kapag ikaw ay tamlay din ang audience. Kapag ka ikaw ay kulang sa strategy kung paano kakapain yung audience, hindi ka magiging effective, parang tutulugan ka, parang teacher. Kaya pag ako nag-host, para akong teacher. Kasi, yun yung strategy na natutunan ko sa pagiging isang guro. Kailangan, yung 4 na sulok o yung stage na iyong pinapasukan, make sure na lahat ng mata nakatingin sa'yo, yung attention nakatingin sa'yo, at kakapain mo yung audience. Ano ba yung akmang pananalita ang gagamitin mo? English ba dapat? Or Tagalog ba? Or mababaw ba? Para magmasabing effective na host. Yun lang naman. Depende sa kausap para makapag-communicate ka ng ayos. So, basta alam ko lang, noong pandemic, hindi ka lang talented. Rakitero ka. Oo. Yan nga lagi sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Parang Monday to Sunday, lagi akong may ganap noon. Tsaka nagbebenta nga kung ano-ano. Ako pa nagde-deliver ng jacket. Tapos kami pa nagmo-model. Diba? Kapag online selling, pa-post mo. Ang hirap! Yung binibili mong bail, parang siya tawag dito mga 3 na bail na yun. Susukat pa namin yun. Tapos, isa-isa pa namin yung pipicturean na kami din ang model. Mga pinsan din namin ang model. And then, after nun, yung mga pinsan namin, ang kinukuhang model, ipopromo pa sa Facebook, tapos magla-live pa. Maabot ng 1 oras yung live. Nakakapagod yan. Nakakapagod. Daig pa nag-host. Tapos, minsan may mga magchat-chat lang, hindi mo bibili. Yung mga ganun. Kaya, marami-rami na. Kahit bata pa ako, parang medyo na-hassle na agad ako. Ano naman yung mga struggle sa pagiging guro, theater actor, at pagiging event host mo? Marami ang struggle. Una sa pagiging isang guro. Unahin natin ang pagiging isang guro. Sa pagiging isang guro, ang isa sa mga struggle dyan ay nakakapagod maging isang guro. Alam yan ng mga kaguruan sa buong Pilipinas na nakakapagod maging isang guro. Unang-una ay talagang halos, hindi naman sa 24 hours nag-aaral. Kasi everyday nagawa kang lesson plan, yung turo mo kinabukasan.
tapos ay exam, kung anong mga forms, sa mga pinapasa. Kaya ay talagang kapag ka ikaw ay hindi ready din sa profesyon na pagiging isang guro, ay hindi mo kakayanin. Mahirap maging isang guro. Kaya saludo ko sa mga bayaning guro na talagang ang layunin sa pagiging isang guro ay para sa bata at para sa bayan niya. So, yun. Alam ko, naiintindihan ko yan, sir, kasi minsan din ako naging guro. Preschool teacher nga lang. Mas mahirap ang preschool. Para makuha ko yung attention ng mga bata. Tapos iba umiiyak pa, nakakot sa nanay nila. Sabi ko, paano ito mga... Yes, bukod doon, may mga yung mga ganun pa eksena, may mag-aaway, may bilang may sinaksak ng ballpen, may duguan. Naranasan ko kapapasok ko lang sa public school. Kasi nga galing akong private. Pagkapasok ko ng public school, pandemic pa naman yun, and then, nung nagkaroon ng face-to-face, ang mga estudyante kay grade 7, binuhat ang estudyante. Inilagay sa likod, tapos ibinagsak sa mesa. Pagsalpak ko, sabi sa akin ng mga bata, "Sir, may dugo." Ganun pa, masaya pa siya, may dugo. Pagtingin ko, nadugo ang ilong, tapos dugo-dugo yung damit. Di ikaw bilang advisor, hindi mo siya pwedeng basta pauwiin. Kailangan mong kontakin ang magulang. Ang dami. Tapos bukod doon, di ba? Bukod sa may mga struggle na gano'n, may mga sakit. Siyempre, di ba, pag nasa public ka, may mga hindi naman lahat nabibigay ng budget. Talagang masasabi ko yan. Kasi may mga pagkakataon, kulang pamasahe, mga ganito, walang baon yung mga bata. Talagang puso ang kakampi mo dyan sa pagiging isang guro. Usapang puso. Gusto ko kamustahin ang love life. Kamusta ang love life? Sa ngayon ay sarili ko muna ang aking focus. Love yourself first. Oo, kasi ay sa dami ng mga ganap, ay feeling ko hindi ko pa kayang matugunan yung baka kasi kasi ay meron din ako mga naging ex, pero sa tingin ko hindi man sa ngayon feeling ko ay hindi pa ako muna handa para dyan, kasi baka mamaya ay sumabak ako, nakakaawa naman yung babae. Siguro sana ipananalangin ko din naman dumating yung panahon na matatanggap ako nung partner ko na sa kabila ng aking hustle sa buhay, mga gusto, sana ay sumabay kami sa agos ng Diba? Pinaguhog Hindi kasi diba pag nag-host ka ng kasal, di ba? Parang makikita mo, parang okay lang kayo kay kakasal. Di ba yung mga ganong moment? Pati yung mga kabatch ko, katulad kanina, nag-host ako. Yung pinuntahan kong host ay bininyag na co-teacher ko yung anak niya. Ninong ako. So, parang medyo, Pero bata pa naman. Ay, teka, parang gusto ko itanong. Kasi parang may pinagdaanan si Sir Jerome, no? Anong malungkot, pinakamalungkot na pinagdaanan mo sa buhay mo? Actually, ayun, nawala yung nanay ko. Yun yung pinakamalungkot, di ba? Alam naman natin na sabi nyo nga kanina sa inyong bugtong ay ang ilaw ng tahanan ay ang ating ina. Ako ay 17 years old. Namatay yung nanay ko sa sakit na colon cancer. Ito ay yung sakit ni Cory Aquino. Alam niyo po ba yun? Yung colon cancer, ito yung sa bituka. Kasi ang nanay nun, sobrang sipag niya dati. Raketera yun dati. Tapos, ay ginagawa niya, siya ay kapag katapos niyang mag-work, kung anong kinakotingteng, tapos mahilig siyang kumain ng mga sunog. Yung like for example, prito, isaw, yung mga sunog-sunog doon na mga dumikit daw sa bituka niya hanggang sa nagkabukol. Tapos ay yung kanyang bituka, isang ruler ang pinutol sa bituka niya. So, ganun kahaba. Oo, at yung aking nanay-nanayan ngayon, si Nanay Nimpa, siya yung nag-asikaso, at ang aking tatay, dun sa sitwasyon. 17 years old pa lang ako nun, tanda-tanda ako, hindi pa ako ready sa ganun, kasi ako'y makananay Makananay talaga ako. Kaya sabi ko, nung nawala yung nanay ko, feeling ko talaga, yun yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Kasi hanggang ngayon, malaki ang impact sa akin nung aral na ibinigay sa akin ng nanay. Kasi sa pagiging isang event host, lagi kong ini-apply yung aral na iniwan sa akin ng nanay. Sa pagiging isang guro, na-i-apply ko sa mga estudyante ko yung kahalagahan ng magulang. Yung kahalagahan ng magulang, tsaka yung pagbibigay ng pagmamahal sa magulang. Yun yung hindi ko masyadong nabigay. Kasi nga, bata pa ako parang na-enjoy ko yung pagiging bata hanggang isang araw, kinuha agad yung nanay ko. Yun, parang hindi ako ready. Kaya sabi ko, malungkot ang mawala ng isang magulang, pero naniniwala ako na masaya ang nanay ko ngayon. Kasi lahat ng ginagawa ko, isa sa mga pinakamalaking parte kung bakit ako nandito ngayon. Yun ang ko. Kaya, shout out sa nanay kong nanonood ng like ko. Like mo, always share dyan sa heaven. Yun. Okay, sir. At
pansin ko, pagiging rakitero din, nakuha nyo sa nanay nyo. So, pag-usapan naman po natin kung anong masasabi mo sa mga gusto rin maging event host. Ayan. Actually, marami na akong mga naging guest speaker kung paano ba maging event host. Kasi, yung aking pagiging isang event host, ito ay biglaan lang eh. Kumbaga, natuto na lang ako sa karanasan, ganun. Sa mga gustong maging event host, yung mga katulad natin, maging ganito, siguro ay masasabi ko, mag-aral kung paano yung way ng pag-host ay bukod doon ay ibigay mo yung best mo dun sa client mo. Kasi yun ang lagi kong sinasabi, ayokong dumating yung punto na uuwi yung mga client ko ng malungkot. Kasi gusto ko kaya lagi sinasabi ng di ko ba napapagod? Yung energy mo, ang taas. Tapos sa isa-isang hosting ko, nakakailang palit akong damit, pawis-pawisan. Sabi ko, kasi, yun yung gusto ng client. Kapag kami nagmi-meeting, lagi sinasabi, ano po bang gusto niyong way ng hosting ko? Formal po ba tayo? Or energetic? Or ganun. So, sinasabi nilang energetic, talagang ginibigay ko yung best. Unang pagpasok pa lang talagang ganun. So, yun lang sa mga nangangarap. Tapos mag-aral kung paano maging boss. Tapos hindi mo namamalayan sa iyong pagtatry sa pagiging isang host, abay, gumagaling ka na pala. Masabi ko naman na hindi pa ako magaling. Hindi pa ako magaling na host. Pero dahil nga ako ay nagtatry, dahil sa karasan, nahubog ako bilang isang event host. Napakagaling. Nako, maraming salamat, Sir Jerome. Ang dami-dami ko natutunan. Kahit na baguhan lang din akong host, marami ako natututunan sa'yo. Maraming salamat. Thank you so much, Dan. So talagang nakaka-inspire ang ating episode today. Pero sa ating pagbabalik ay mas kikilalanin pa natin ang ating event host na si Sir Jerome. Yan ay sa pagbabalik ng inyong programa, Like ng Pilipinas! Ang Like ko, like mo, always like ka! Season 2! Like Mo, always like a Season 2 would like to say thanks to the following: Latifa Beauty Center Los Baños, Danielita's Home Kitchen, Ko-Fi, JA Cosmetics Sensation, Fluid Fit, and Days Media. Dito pa rin tayo sa ating programa at kasama pa rin natin ang ating like a guest na Pure Energy Event Host Laika! Grabe! Nagkapalit na kami ngayong araw pero kanina lamang ay ako ang iyong kausap. Kamusta naman, Host Laika, sa pagiging isang guest host ko ngayong araw? Ano pala yung pakiramdam maging guest? Ang sarap! Sinapian ako ni Host Laika. Hirap din pala dito, no? Kasi ay nagbabasa doon. Ano? Yes, nakahanap ako ng energetic hostess, si Sir Jerome. Palit na ba tayo? Thank you so much. Yes. Okay, pero kanina, ikaw ay amin ang nakilala, Sir Jerome. So, pero pwede mo pa ba kaming masampolan ng yung pagiging theater actor? So, yun,
Ready ka ba? Ready ka dito? Parang medyo napasama ko din sa theater actor. So, ganito po. Ang eksena ay girlfriend niyo po si Christine. At nahuli mo siyang may lalaki na kasama at ito ay si Aaron. Ano ang iyong gagawin? So, itawagin na natin ang ating mga online host, si Christine and si Aaron. Pasok! Grabe yan. Oh! Hello, yeah. Si Sir Jerome. Hello po. Oh my God. Aaron! Huy, my best friend. Kailangan ba ng mic? So, Kailangan yata ni... ha? Yes, pero alam nyo na yung For the- mga ganap. Yes, alam na alam. Okay, Ulitin daw po. Pwede po daw pakiulit sabi ni Ito. Okay, sige. Napasabak ako dito, ah. Sir Jerome. Hindi na. Excited. So, ito na. Ang girlfriend ni Sir Jerome, si Christine, na may ibang kasamang lalaki at yan ay si Aaron. So, ready na ba kayo? Ready na. Okay, sige. Okay, sige. Game na ha. 5, 4, 3, 2, 1, action! Saan tayo pupunta? Ikaw na lang kayo mag-design. Parang gusto okay. ko... Pwede Doon doon na tayo. lang sa part na yun. Christine? Sino yung kasama mo? Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? Oo. Sabi mo, tayo magsasama ngayong araw, ah. Kaibigan, pero kakapit mo ang kamay, Christine. Kasi, di ba, magkaibigan lang naman tayo eh. Tsaka bro, ba't mo naman sinisigaw yung Huwag mo babae? akong bro. Grabe, Christine. Mansa rin natin ngayon. Sabi ko, busy ako sa trabaho, nadaanan ko siya. Bakit ka holding hands mo? Kasi nga nadaanan ko siya. Magkaibigan lang Sa naman kami. pagpinadaanan ako, kakapitan ko din ang kamay. Boy best friend nga. Boy best friend lang kita, di ba? Best friend, pero bro niya ako. Bro? Lord? Mami. Hindi ko kinaya din ko. Baka din sa bro. Thank you. Kaya ni bro, ah. Oo. Ang dami naman talagang talent. Sabi ko yung acting ni Sir Jerome. So, ayan. Talaga namang napakagaling ng ating Laika guest na si Sir Jerome. Pero sa ating pagbabalik, ay sasalang naman siya sa ating segment na What Is It? Naku. Kinakabahan. Parang medyo mahina ako sa ganyan. So, ayan. Sa pagbabalik sa inyong programa, Like ng Pilipinas. Ang Like ko, like mo, always like us, Season 2! Like Go Like Mo, Always Like Us Season 2 would like to say thanks to the following: Latifa Beauty Center Los Baños, Danielita's Home Kitchen, Ko-Fi, JA Cosmetics Sensation, Fluid Fit, and Days Media. And we are back! Dito pa rin sa inyong programa at kasama pa rin natin ang ating Laika guest na Pure Energy event host na si Sir Jerome! Hello! Again. So, Sir Jerome, baka meron pa ulit kayong gustong batiin.
pasalamatan, i-shout out. Yes, shoutout nga pala sa lahat ng mga co-teacher ko dyan out there sa Cavinti Integrated National High School, yung mga co-teacher ko sa STA College Santa Cruz, yung mga kababayan ko dyan sa Bayan ng Pagsanghan, syempre ang aking pinsan, kasama ko ngayon, Denver Abaya, shout out! Sa aking mga kaibigan dyan, yung aking mga estudyante, ang grade 7 Rose, sa lahat ng mga naging client ko dyan sa Laguna, maraming salamat. I'm here at Like Mo, always like us. Sa family ko, kay Nanay Nimpa, kay Ate Nini, kay Michael, sa lahat ng mga nanonood dyan, hello. Alright! So dahil nakilala na natin maigi ang ating bisita, ikaw naman ay aming susubukan ang iyong Nako. galing sa ating segment na What Is It? Ang dapat mo lang naman gawin ay sasagutin mo ang lahat ng mga bugtong-bugtong. Diyan ako mahina, promise. Kahit ako ay nag-aaral ng Pilipino, kapag ka tinuturo ko yan, kasi ayan ay lohika eh. Logic yan eh. Talagang gumagalaw ang isip natin. Tignan natin. Buti naman, very Pasintabi sa mga teacher ko sa Filipino, kung mali po ang sagot ko ay mapag-aaralan naman. Pero at least challenging to, di ba? At least na-challenge ka Oo naman nga, sa Jerome. medyo na-challenge. Hindi lahat, di ba? Alam mo na. Hindi naman lahat kaya, no? Yes. Di ba? So, ayan. Sasagutin mo yung bugtong-bugtong na aming ibibigay sa'yo. Ngunit kapag hindi ka nakasagot at mangungulelat ka, gagawin mo ang aming mystery challenge. Ala, parang So, handa ka kinakabahan na ba? ako. Handa ka na ba? Parang gusto ko na mag-quit. Parang mali akong tumanggap kay Direk ngayong araw sa guesting na to. Okay, tawagin na natin si AC para makabunot na po kayo, Sir Jerome, sa aming Mystery Bowl. Woo! Pasok, AC! Wow! Grabe to say, AC, napakahusay. Alright, thank you, AC! Number 3! Number 3. OMG. So, number 3. Bugtong-bugtong, kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Buwan. Buwan! Tama ba? Buwan! 1 point! Kailangan 2 points. Dito. Bugtong-bugtong, isang butil ng palay, sakop ang buong bahay. Bombilya. Oh my God! Ba't alam ni Sir? Ang galing! Wala ko ba? Very good naman. Tingnan natin. Bumbilya nga. So, nakaligtas si Sir Jerome sa ating mystery Yun. challenge. Congratulations. Maraming hindi nakakaligtas dyan sa challenge na yan eh. Uy, nakakatuwa nga yung segment yung yan kasi nakakatulong yan sa wikang Filipino, sa asignaturang Pilipino. Kaya natuwa ako, sabi ko, wow, may pabugtong. Oh, dahil dyan sa segment nyo, nabibigyan yung buhay ang wikang Filipino. Yes, thank you, thank you. Napansin ni Sir Jerome, salamat po. Thank you. So muli nating palakpakan ang ating bisita ni si Sir Jerome. So baka may gusto pa po kayong i-shout out ulit or i-promote sa social media or what? Ayan, thank you so much for having me here sa Like Mo, always like nag-enjoy ako kahit medyo hassle kasi gaya nga sabi ko ay nag-host ako kanina din tumakbo dito, diretso agad. And natutuwa ako kasi ay kahit ay medyo pagod ay nakakatuwa kasi maganda naman ang naging segment natin ngayong araw. At sa lahat ng mga nanonood ay please do follow my Facebook account. Please do search Jerome Tejero at ang aking vlog page, ang Host Jerome Documentary Vlogs. Inyong matutunghayan doon ang iba't ibang vlog ko kung saan ipinakikita ko ang kultura, tradisyon sa iba't ibang bayan. At supportahan niyo po ang aking page. At sa aking pong TikTok, Host Jerome. At sana ay mag-ingat po tayong lahat. At sa mga co-teacher ko para dyan, kay Ma'am Cecily Nabustan, kay Ma'am Vera Perez, shoutout sa inyong lahat dyan. Okay, thank you so much Sir Jerome again. Once again, thank you so much. So, ayan mga kalaika, another episode na naman ng ating pinagsamahan hanggang sa muli. Kaya,
Thank you very much sa Imahe Multimedia Productions, Pinoy Extreme. At wag na wag aalis dahil sasamahan niyo pa kami at ang ating mga millennial host sa ating online world na like mo, always like a star. Season 2. Kaya naman, samahan niyo dyan si Aaron, AC at Christine. Kaya naman, huwag niyong kalilimutan i-like at i-follow ang ating mga social media accounts. Hanggang sa muli with same time and same place. I'm your energetic host, TV host Laika Licious. And this is like mo, always Laika Season 2. Like Mo, always like a Season 2 would like to say thanks to the following: Latifa Beauty Center Los Baños, Danielita's Home Kitchen, Ko-Fi, JA Cosmetics Sensation, Fluid Fit, and Days Media. Like